Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga din naman. Pasal sa amin. Ngayon taong sa baka din. Palakpakan natin ang Panginoon. Ma-overwhelm ba kayo ng ating praise and worship? Praise the Lord. Kung limang buwan mula ngayon, saan mo nakikita yung sarili mo bilang individual na Kristiyano? O 5 months from now, where do you see yourself from now? Nasa Kalabawan? Kasi tingnan niyo po, iniisip-isip ko po kung ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa palasag o baluti na binigay sa atin ng Diyos mula nakaraang buwan hanggang ngayon, pangalawang buwan. Meron pa po tayong more or less 5 buwan nakakaharapin. So, saan niyo po nakikita yung inyong sarili bilang individual na Kristiyano? Nakikita niyo ba yung inyong sarili na suot-suot yung baluti na ito? No, not as visible. Kapag binigyan ka ng isang napakagarang damit, halimbawa, total, wala na si King of Rock, si Master Francis M. Kung binigyan ka niya ng isang sando, parang jersey na sando, tapos yung nakalagay sa likod na Francis M. ang nakalagay, anong gagawin mo? Ibebenta mo ba kay Boy Toyo? Most possibly. Or ilalagay mo siya sa isang kwadro at i-display. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Gagamitin. At ako po ay nananalangin bilang pastor na wag naman pong dumating ang pagkakataon na yung mga natututunan natin dito sa simbahan ay naka-display lang sa ating tahanan. By the way, congratulations po sa lahat ng graduate. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. And of course, palakpakan din naman natin yung mga sumuporta. Amen. Kasi kung walang sumuporta, walang gagraduate. No man is an island. Ganawa yung mga kabataan po natin ngayon sa iglesia, kabataan natin ngayon sa paligid, ay huwag maging sensitibo sa mga disiplina na ipinapatupad ng kanilang mga magulang. Kung mag-friend po tayo sa FB, may pinost po at the age of 13 years old, meron akong during pandemic, may pumasok po sa pagnenegosyo. Wala po siyang binitawang puhunan dahil nung nag-aaral po siya, hindi siya pinababaunan ng kanyang magulang kahit na yung kanyang magulang may kakayanang magpabaon sa kanya. Ang sabi ng kanyang mga magulang, dapat lahat ng gusto mo ay paghihirapan mo. At first, masama ang loob niya. Pero alam niyo po ba today, ilang taon pa lang nakakalipas, pandemic time, isa na siya sa pinakabatang milyonaryo sa bansang Pilipinas. Bakit? Dinisiplina siya. Marami pong Kristiyano, sorry to say, hindi ko sinasabing wala dito, hindi ko rin sinasabing nandito. Tingnan po natin ang sarili natin. Maraming Kristiyano, ayaw ng disiplina. Ang dami ng alituntunin sa simbahan na yan. Diba? Sa ibang church, hindi ka makakatugtog kung hindi 6 na buwan ka nang nagpa-practice. Ewan ko po dito sa inyo. Sa amin church, ganun din po. Kahit nagaling ka sa ibang simbahan, song leader ka na sa ibang simbahan, drummer ka na, gitarista ka na sa ibang simbahan, pag napunta po kayo sa church namin, hindi po ganito kalaki. Mainit po sa church namin kumpara dito. Mas marami po kayo, possibly, kaysa sa church namin. Pero doon po sa church namin, kahit maliit, may pamantayan po kaming pinatutupad. Bakit? Kasi aabusuin ng bawat sino man ang ministeryo, hindi katulad sa banda, okay lang pumunta ka o hindi. Pero dapat ang isang minister ay, would say minister, when you stand on this pulpit, you are part of the ministers. Hindi ka song leader lang, hindi ka backup singers lang, hindi ka musicians lang. Ikaw ay minister. Kapag meron kang ministry, dapat pahalagahan mo yan, dapat committed ka dyan.
Bakit? Yung isang song leader po namin na naka-assign kahapon, kagabi. Dapat ngayon siya naka-assign. Taga-Antipolo po yun. Namamasada po ng tricycle yun. Minsan, motorsiklo. It so happened, kahapon po, ewan ko, nabalitaan nyo, si Brother Kering galing po ng sigsag ng Antipolo. May tumaod po doon na galing ng Nueva Ecija na truck na punong-puno ng mais. Tumaod po sa may sigsag. Dahil lang di po dito, hindi makadaan ang mga motor, kahit mga motor, sobrang traffic kahapon. Nabalaho po siya doon dahil may hinatid siya, sabi niya, huling pasahero na to. Tingnan niyo pa, huling pasahero na to, sabi niya. Pagbalik niya, hindi na siya makabalik kasi nga, traffic na. Sabi niya, most possibly, kahit madaliin ko, hindi ako abot ng 5:30 dyan. Kasi sobrang traffic. Sabi ko sa kanya, Brad, sa uulitin. Pasensya ka na, sa uulitin. Pag ikaw naka-schedule na maging song leader ng church, dapat yung kalahating araw, linaan mo na yung pilot. Hindi ka na nagbiyahe. Kay Pastor, magbabayad kami ng pulyo ng bahay. Nahigpit ba ako doon? Kasalanan mo yan. Dapat bago pa dumating ang due date ng iyong bayaran, may inimpon ka na. Katulad ng mga estudyante, magre-review lang yan pagka-exam bukas. So walang preparation. Sabi ko yung line-up, ahead of time, piniprepare na yan. Hindi yan basta kung ano lang yung napili mo, ilalagay mo dyan, Lord. Basbasan mo itong line-up namin. No. You have to pray first and you prepare for the line-up. Bago ka tumayo sa pulpito, ang preparation hindi Sabado. Amen po ba? Ang preparation at least 2 weeks. Bumiyahe pa. Sabi ko sa ulitin, buti na lang may mga song leader tayo. Kung wala, anong gagawin nyo sa simbahan bukas? Wala pa naman ako bukas. Sabi ko gano'n. Sa ulitin, pag naka-schedule kayo, yung Sabado pa lang, at least half day yung Sabado, ilaan nyo na yung kay Lord. Bakit? Ganun yung pinahalagahan ang ministry ang pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Naikwento ko sa inyo, may diniiyak ang dalawang kabataan. Nag-chat kahapon sa anak ko. At ito, hindi mo na ako makaka-attend kasi magbabantay ako ng tindahan. Pagdating kahapon, umatid ng practice. Nagtanong, kailan ba ako pwedeng bumalik sa ministry? Wala akong pakialam sa talento. Wala akong pakialam sa galing at husay mo. Kamusta ang puso mo sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Anytime pwede kang tumayo, pero ang tanong, handa ba ang puso? Amen po ba? So katulad natin, sasamba tayo paglinggo, sana mga kabataan, huwag na tayong ML ng ML pag Sabado ng gabi. Sana po mamaya wala po akong nakikitang tutulog-tulog dito. Pasensya na po kayo, medyo mahigpit. Pwede nang gawin sa ibang araw yung matulog, huwag naman paglinggo. Anong klaseng pagsamba ang binibigay natin sa Diyos kung konting lakas lang ang dala-dala natin sa simbahan? Anong klaseng paglilingkod ang ibibigay natin sa Diyos kung kakaunting excitement ang dala-dala natin sa pakikinig ng salita ng Diyos? Yan pa ba kayo? Amen. So kung pinag-aaralan po natin ng armor of God, kailangan po natin to araw-araw, tapos hindi tayo excited, tapos tutulog-tulog tayo, tapos habang nasa simbahan, cellphone yung hawak-hawak lagi. Okay lang kung Bible verse yan tinitingnan natin. Andiyan ba kayo? Huwag po kayo magagalit ni Pastor kasi sa totoo lang po, hindi po lahat. Pero maraming kabataan po ngayon, napaka-sensitive. Noong panahon po namin, wala namang nagpapakamatay. Di ba? Kwento ko po sa inyo, nanganganing baboy po ako sa SS, sa Panorama. Galing Piña Francia, dinalakad po namin yan pag Sabado. Ang pasok po namin buong maghapon noong panahon. Tapos kailangan kukuha kami ng panggatong. Sa Sabado na yan. Pakakuha namin ng kaning baboy sa umaga. May alaga kami 4 na baboy. Panggatong nung pagkain ng baboy, panggatong namin sa bahay. Dapat puno ang lahat ng drum ng tubig. Dapat yung kaldero namin puti. Saka pa lang kami pwedeng maglaro.
dapat marunong ka munang manguha ng panggatong. Ewan ko kung alam niyo yung Suzuki. Sa baba ng Pinapranya sa ilog, bababa ka kung gano'n, papuntang San Mateo, doon kami nanguha ng panggatong. Marami pa po doon ligaw na baboy dami. Yeah. Tapos never na nakaisip ko, magpapakamatay na lang ako kasi napagalitan ako. Alam niyo, ang lungkot po ng mga kabataan ngayon kasi puro gadget na lang, daliri na lang at saka mata gumagalaw, utusan mo, nagre-reklamo agad. Anong klaseng kinabukasan ang hinihintay natin na sinasabi ni Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan pag inutusan mo? Bakit ako? Eh sino? Pag inutusan mo, wait! Pasensya na po kayo. Gusto ko pong i-challenge ang bawat mananampalataya. Sa iglesia ito, sa iglesia, sa church po namin, at kahit saan po ako dali ng Panginoon. So kung meron pong bibigay sa iyong damit, kung kilalang personalidad, huwag mo gawin display. Gamitin mo. Kaya yung binigay sa, kung ibibigay sa atin ng Lord, yung armor of God, yung invisible armor of God, kasi hindi naman yung physical. Huwag naman, ay, napag-aralan na naman niya, armor of God. Asaan? Ayun, naka-display sa bahay. Dapat po yung sinusuot kasi bakit? Araw-araw po may kalaban po tayo. Every minute, we are facing great war. We are in the warfare. So kung hindi po natin suot-suot yun, ay tsak, tatamaan tayo ng mga palaso ni Satanas na parang napakahina natin, masyari tayong sensitibo sa mga bagay-bagay. Nakakala natin ang kaaway natin. So paulit po natin po natin itong babasahin hanggang may isa ulo po natin. Ephesians chapter 6, verse 10 to 20. As we begin working through the passage of Scripture over the last month, we are already learned that there is a battle for us to fight. We are in spiritual warfare. We are in a combat zone. We live in enemies occupied territory. Ano po, hindi naman ito yung tunay nating tahanan. Nandito tayo para makipaglaban. Anong paglalaban natin yung ating pananampalataya kasulad ng sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Keep the good fight, the fight of faith. Pananampalataya po ang pinaglalaban natin. Kita nyo naman po ang social media po ngayon, ang dami pong nagkakagulong mga Kristiyano. Well, baka mamaya okay na si Ed Lapis, tapos kayo, hindi pa kayo okay. Di ba nag-viral? Tapos tingnan yung mga comment doon. Ang nagtitiraan doon, ang nagko-comment doon, yung hindi mananampalataya. Tapos makikita mo rin yung mga mananampalataya nagtitiraan doon. Anong collateral damage? Yung relasyon ng mga Kristiyano. Nakukuha niyo po ba? Sabi ko, baka mamaya. Kasi ang totoo lang po, ang theology is progressive. Hindi pa po obsolete ang theology. It is progressive. Ibig sabihin, may mga madidiscovery pa. May mga matututunan pa. Hindi pa po tapos ang pag-aaral ng theology. Theo is God, logy is study. So study about God is theology. Hindi pa po tapos ang pag-aaral. Kaya hindi pa po obsolete. Malamang, hindi naman natin napanood yung buong video. What I am saying, pag nakakita po tayo ng mga nakapost, huwag tayong react ng react. Kaya yung ibang hindi mananampalataya na sinasabi ko sa mga born again na yan, sila hindi magkasundo. Could you imagine, si Kristo babalik para salubungin ang kanyang bride? Ang church, sa tingin niyo ba kung ngayon si Kristo babalik, handa na ba ang simbahan para salubungin si Kristo bilang ikakasal sa simbahan? Kaya nga tayo nag-aaral eh. Sayang yung Sunday, after Sunday, na nandito tayo, tapos pag-uwi natin, the same person pa rin po tayo. Wala tayong natututunan. Gusto ko lang po kayong i-challenge. So, sabi dito, and we have the enemy, our adversary, the devil. But don't forget that we have an enemy, but we have captain. Amen po ba? His name is Jesus Christ, who has provided us with everything we need for fight. He's given us an armor of God. So last time is the belt of truth. Amen po ba? Last month. And today is about the breastplate of righteousness. Bakit po sa dibdib? Sapagkat dito po sa dibdib, ang isa sa sensitibong vital organ na meron po tayo. Andito po yung puso. Andito po yung emotion. Andito po yung pakiramdam.
Andyan din yung iba pa, baga, na pwedeng pag nagpalipad si Satanas ng mga naglalagablab ng palaso, pwedeng tamaan kung wala kang breastplate of righteousness. So what is righteousness? Tandaan po natin, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na yung righteousness from the Old Testament is different than the righteousness in the New Testament. Bakit? Wala namang nakagawa ng matuwid, sabi ng Biblia sa Romans chapter 3. Kahit isa, walang naging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil sa pagsunod sa batas. Sa batas po, nagawa mo yung 99 pero na-violate mo yung 1, you violate all. But in the New Testament, God offered us righteousness through faith in Christ. Amen po ba? Ang ibinibigay sa atin ng Diyos under the grace is righteousness. Hindi natin gawa yun ni Kristo para sa atin kung mananampalataya tayo sa Kanya. So yung kasuutan ng pagiging matuwid ay ibinibigay ni Kristo sa mga nananampalataya sa Kanya at nagpapatuloy na manampalataya. Amen po ba? Mamaya po makikita nyo, meron po ako, ewan ko kung nandyan po, nimigay ng anak ko, yung si Stephen Curry, kilala nyo Stephen Curry, di ba? Basketball player. Na-born again po siya, di ba? Na-born again siya. Tapos yung sapatos, Under Armour, ng Nike, linagyan niya po dito ng nakalagay, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Tama po ba? Natalo yung team nila. Hello? Natalo yung team nila, sabi ng mga unbeliever, pabor na naging kasi palagay-lagay pa ng Bible text sa sapatos, natalo tuloy. Parang si Pacquiao, nung na-born again, natalo. Di ba? Sabi ng nanay niya, ayan kasi, born again pa, kinalimutang dalhin yung kanyang rosaryo. Sabi ni Aling Junesia, yung iglesia, si Kuya Tunying, sabi niya, Aling Junesia, hindi ba dapat maging masaya na lang kayo? Kasi si Pacquiao ngayon, hindi na babaero, hindi na nagsusugal, hindi na nagsasabog, wala nang mga mahalagang umuwi na ng maaga. Ano gusto nyo? Babalik siya sa kanyang bisyo? Or magpapatuloy siya sa buhay Kristiyano? Hindi nakakaibo si Nanay Junesia, Mami Junesia. So, regarding the shoes na nakalagay, nakadeclare, I can do all things through Christ who gives me strength. What is the context? Kahit matalo ako, kahit lumuha ako, kahit masaktan ako, kahit gumulapay ako, magagawa ko kasi may lakas na bigay sa akin si Kristo. That is the context. Ang problema, yung ginagawa po natin sa Bible, ang gusto natin, mga bagay na papabor lang sa atin na wala tayong ginagawa. Hindi ganun ang buhay. Ang buhay, whatever you sow, you reap. Amen po ba? Mga kabataan, mga nanay, mga kapwa ko manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Lahat ng gagawin mo ngayon, yan ang magdedetermina ng future mo. Kaya yung passage po natin, sabi, put on the whole armor of God. Walang magsusuot niyan sa'yo. Ikaw ang magsusuot niyan. At may katapat kong kabayaran yan. You have to pay the price. Kasi pag nasasaktan tayo, buti pa hindi na ako nag-born again. Kung kailan ako na-born again, namatay yung tatay ko, nawalan kami ng negosyo, nagsakali ng kumpanya namin. Ano sabi ng Bible? You can do all things through Christ who will give you strength. Amen po ba? That is dedication. Kaya sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Why? Because this life is temporary. Anong pinapangarap ko? Yung buhay na nakalakip kay Kristo. Hindi dito sa lupa, kundi sa darating na buhay. Again, let us open our Bible in the book of Ephesians chapter 6 verse 10. Going down. Paulit-ulit naman na po natin binasa ito. Sana po sa umagang ito, panalangin ito ay patuloy po natin namnamin at maunawaan po natin. Finally, pag tinagalog po natin yan, sa wakas. Bakit sa? May mga pinagdaanan eh. Amen? Tingnan niyo po yung lahat ng nagsakripisyo sa kanilang buhay. Ngayon, mga matatagumpay na sila eh. Kasi hindi sila sumuko. Nagpatuloy sila.
Yung umaayaw ay nagwawagi. At yung nagwawagi ay umaayaw. Ano? Tama ba? Hindi ata kayo nakikinig. Tingnan niya. Tingnan niyo, ang Bible po kasi, especially sa New Testament, yung Gospel, tingnan niyo po dyan, ang paniniwala po ng mga expert of the law, if you are blessed, kung marami kang pera, you are blessed. Yung favor ng Lord nasa iyo, you are blessed. Pag mahirap ka, sinumpa ka. Kaya sabi ni Kristo, kayong mga pariseyo, diba? Mga bulag kayo sa katotohanan. Sa Bible po, hindi po ganun ang paniniwala. So para mas maintindihan natin from verse 10, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authority, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the second time, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, take note of that, after you have done everything to stand, sabi niya, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Hindi mo nung pwede ilagay sa ulo yun. Kasi may disenyo para sa ulo. Helmet. Observation. Hindi po ba? Pag linagay mo yung isang bagay sa hindi ka dapat lalagyan, nakita nyo naman yung nag-viral, di ba? Linagay ng babae yung shower cup dito sa mukha. Ang pangit, di ba? Hindi maganda tingnan. So sabi diyan, verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen? 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So again, ang topic po natin is putting on the breastplate of righteousness. So, isusuot po natin. Hindi po natin i-display. Amen po ba? Gagamitin po natin araw-araw sapagkat ang sanlibutan ito ay binulag na ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya hindi makita ng bawat tao ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sapagkat ang kanilang pananaw o paningin ay natatabunan ng tabing ng mundong ito. So dapat natin matutunan na isuot lagi araw-araw, oras-oras, minu-minuto ang baluti sa dibdib ng katwiran. So question, how do we put on the breastplate of righteousness? To put on the breastplate of righteousness, number one, we need the real faith. Kailangan natin yung totoong pananampalataya. Palitan po natin, although nakalagay po dyan righteousness, palitan po natin yan ng Philippians chapter 3 verse 8 and 9. Tingnan po natin yung Philippians chapter 3 verse 8 and 9. Sabi po dyan, verse 8, what is more, consider, what is more, consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, sabi po ni Paul, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Lahat ng meron ako, sabi niya, itinuring kong basura lang lahat ng aking achievement. Verse 9, and be found in Him. Sabihin natin, in Him. In Him. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Ito po yung sinasabi ko kanina, na righteousness
From Old Testament, the righteousness from New Testament is different. Sabi niya, the righteousness that comes from God on the basis of faith. On the basis of faith, in Him we might become the righteousness of God. The basis is our faith. The strong faith na hindi kayang tinagin, hindi kayang pabagsakin kahit na may mga kalaban tayo. Kahit na parang susugurin na tayo. Kahit na parang sinasabi nila isang missiles lang, dagat lang ang pagitan. Pag nagpalipad ng isang missiles, magugunaw na ang bansang Pilipinas. Well, kaya ba natin pigilan yun? Hindi naman natin kayang pigilan yun eh. Amen po ba? Pero may pwedeng pumigil. Tingnan niyo po ang Israel. Napakaliit na bansa, napapaligiran ng ganong kalalaking mapa o mas malaki pa, pero hindi nila matalo-talo, matanggal-tanggal sa mapa. Bakit? May lumalaban para sa Kanya. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sabi ng Bible, you are chosen people. The royal priesthood, a people belonging to God. Kung ikaw at ako ay para sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat may pangako siya sa atin. You remember, Shadrach, Meshach at Abednego? Dahil nanindigan sila, natutulungan sila ng Diyos, pinatawag ang lahat ng mga kilala sa buong mundo, pinapunta sa Babylon para saksihan ang pinagawang rebulto ni Nebuchadnezzar. At ang sino mang hindi lumuhod ay tatapon sa pugon na pinainit ng 7 beses. Kita niyo yung istorya? Pero nanindigan sila. Alam namin, Aring Nebuchadnezzar, nagkasala kami sa batas na ipinigay mo. Hindi kami tumupad. At kailanman hindi kami sasamba sa rebultong pinagawa mo dito. Kapagkat alam namin, kahit ihagis mo kami sa pugo na yan, ililigtas kami ng aming Diyos. At kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos ang pinagawa mo. What kind of faith is this? Amen? Kahit mamatay kami, pero yun, mga matitilo po nung naghagis sa kanila doon sa pugon kasi pinainit ang 7 beses. Yung naghagis pa lang, nangasunog na eh. Pero sila, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, oh, di ba 3 lang yung pinahulog ko sa inyo? Bakit parang 4? Yung isa ay parang anak ng Diyos. Liyahon. Pag-ahon, 3 lang yung inahon. Ni walang sunog na buhok, ni walang sunog na damit. Amen? Gusto natin ipakilala si Kristo, pero kulang tayo sa paninindigan dito sa buhay natin sa ibabaw ng sanlibutan. Amen? Yung pananampalataya na dapat kaya magpalipat ng bundok sa tubig. Amen po ba? Yung pananampalataya kahit maraming problema, kahit nagugutom ka na, kahit lumuluha ka na, kahit wala kang pamasahe. Papunta sa school dahil may pangarap ka, magtutuloy ka pa rin. Diba? Kami nun lumalakad kami kalahating oras, 1 oras para lang makarating sa school. 1985, nasa Bicol po ako. Itangon Bula, Camarines Sur, doon po ako nag-aral ng grade 4 hanggang grade 6. Naglalakad lang po kami at dadaanan mo. Tagiliran ng bundok. Maghapon din po ang pasok. Dito half day lang, di ba? Doon po sa probinsya na, di ba? Half day lang, tapos bago ako umuwi, dahil Tagalog ako, inaabangan na ako ng mga Bicolano doon sa kanto ng paghihiwalay ng 2 baryo. Naabangan na ako doon. Pagtaan po doon, marami nang nag-aabang sa akin doon. Tagalog! Suntukan muna tayo. Imagine kung wala akong paninindigan na gusto kong makapag-aral, hindi na ako papasok. Pero 3 ang nag-aabang sa akin, pinakamababa. Kahit doon sa dagat, habagat. Dito, pag-ahon ko, abangan na ako ng mga taga doon. Suntukan muna. Eh kung mahina ka, hindi ka natutuloy. Di ba? Kung ako mag-aaral sa Bicol, lumipalitin lang ako ng Manila. Pinagtutulungan ako ng mga taga doon eh.
Yung mga pinsan ko nakatingin lang. Bakit Manila ito? Diba? Hindi tayo patatalo. Kasi may pangarap ka, ipaglalaban mo yung pangarap. So ulitin ko po yung tanong. 5 months from now, saan mo nakikita yung sarili mo bilang manang pala? Bilang isang estudyante, bilang kapatid, bilang nanay, bilang tatay, bilang leader ng simbahan, bilang manggagawa sa isang kumpanya, bilang trabahador, saan mo nakikita yung sarili mo? Bilang anak, saan mo nakikita yung sarili mo? 2 years from now, 5 years from now, saan mo nakikita yung sarili mo? Hello? Kamusta yung pananampalataya mo, kapatid? Our responsibility is to put it on the righteousness, the breastplate of righteousness, which is not from us, but from Christ. No one will put the breast of righteousness of Christ to you. That's our personal and individual responsibility. Gusto mong lumago? Gusto mong makilala ang Lord? Come, every time may gawa. Atid ka ng prayer meeting, atid ka ng Bible study, atid ka ng discipleship. And I pray na bawat kagaluhan mo may natututunan ka. Amen po ba? Bakit? Tumitibay, tumatatag, lumalakas dapat ang totoong pananampalataya mo kay Kristo, sapagkat sa Kanya nagmula ang katwiran na nagmumula o na meron kang nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Hindi atin yun. Ibinigay lang sa mga sumasampalataya. Amen po ba? In Him, we might become the righteousness of God. We have to understand first that this is not our own righteousness, but through Jesus Christ. Mabatid, why in Him? Why in Christ? Meron pa bang ibang matuwid na nakasunod? Meron pa ba? Sabi ng Hebrew, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harapan, si Kristo ay sinubok, pero kailanman hindi nagkasala. Tinupad niya ang hinihingi ng batas. Ano bang hinihingi ng batas? Righteousness. Sino naging matuwid? Si Kristo. Kaya siya lang ang may karapatang humingi ng kabanalan at katwiran na ibinigay sa atin ng Diyos. Naghahanap ang Diyos ng resulta, di ba? Inabukob dyan. Naghahanap ang Diyos ng bunga sa bawat natututunan natin. Ano ba mga yan? Yan po karakter po ng Diyos. Yan attribute ng Diyos ang righteous o righteousness. Kasama po ng holiness. Sabi po ng Book of Peter, ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayo magpakabanal. Ang Diyos na tumawag sa atin ay matuwid, dapat tayong maging matuwid. Amen? Matthew chapter 5. Let your light shine before men that they may see your good work and glorify our Father in heaven. Dapat magdingding, dapat magliwanag. Hindi tayo dapat manahimik. So again, saan mo nakikita ang iyong sarili? 5 months from now. Amen? I hope. Nakatulad po ng dati ng mga batong dedicated. Yes, nagkukulang tayo minsan. Tama ba? O madalas. Amen po ba? Pero pwede tayo magsimula ulit. Diba? Pero pwede tayo magbago. Bakit? May Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Hindi pangalawa, pangatlo, kahit panlima, kahit pang-10 pagkakataon. Kaso lang siyempre, pag paulit-ulit na mas mahirap bumalik. Pag binigyan ka ng binigyan ka ng trabaho, pahalagahan mo. Pag binigyan ka ng pagkakataon makapag-aral, pahalagahan mo. Pag binigyan ka ng pagkakataon magmahal at mahalin, pagbutihin mo. Bakit? Ako ba naman pag nagbigay sa iyo, tapos hindi mo nung pinahalagan, uulitin ko pa yan. Buti na lang ang Diyos, mahal na mahal niya kaya. Alam niya na hindi natin kaya ang laban dito sa ibabaw ng sanlibutan, kaya nagbigay siya ng Kristo na nagbigay sa atin ng katwiran dahil sa kanyang sakripisyo dun sa krus sa Kalbaryo. Sabi ni Paul, pwedeng may mag-alay ng kanyang buhay sa isang taong matuwid. Diba? Sa pelikula nangyayari. Pero sa atin, katulad nating masama, walang magkalakas mo. Baka sabihin, buti nga sa'yo, kulang pa yan sa'yo. Ulitin ko pa yan eh. Dagdagan ko pa yan eh. Pero ang Panginoon, napakabuti ng ating Diyos. Alam niyang may hirapan tayo, kaya sabi ni Paul,
put on the full armor of God. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng kasunotang pagdigma upang hindi tayo maging talunan, kundi tayo ay maging mananalimpat. Romans chapter 8, verse 37, we are more than conquerors in Christ Jesus, always in Him. Do you believe that God owns everything? Amen po ba? So if you believe that God's own everything, we own nothing. Lahat yan ay pinagkatiwalaan ka ng negosyo, pinagkatiwalaan ka ng mapagmahal na asawa, pinagkatiwalaan ka ng mabuting anak, pinagkatiwalaan ka ng isang simbahan na dapat maging involved ka. Pagbutihin natin. Matagpuan tayo ng Diyos na araw-araw na nananig sa Kanya na kahit na sa kagipitan o kahit sa kaginhawahan, tayo pa rin ay naniniwala, sumasampalataya, at hindi tumitigil sa paniniwala sa ating Diyos. Amen po ba? So, hahanapin ng Diyos yung totoo, yung genuine, hindi yung fake na pananampalataya. Malungkot po, na-commercialize na po ang mga simbahan ngayon. Alam niyo po ba? Ang dami ng simbahan nagkanya-kanya, naghiwa-hiwalay. Asan yung pananampalataya? Asan yung pananampalataya na kahit anong mangyari, magpapatuloy ako? Pag napagalitan, pag nadisiplina, pag napagsabihan, ang gagawin lilipat sa malaking simbahan. Bakit? Doon wala siyang responsibility, walang pakialam sa kanya doon. Hindi man siya makikita eh. Hindi man siya mapapansin doon. Diba? Attender lang. Tandaan niyo po, lalo itong ulit-ulit kita, hindi ako magsasawa ng isang mananampalataya na walang ministry, walang responsibility, hindi lumalago. Amen? Church is a living organism. Church is not a building. Tayo po yun. We are living organism. We work together in unity. Saan tayo? Anong common ground? Sige, naniniwala ka sa baptism of the Holy Spirit? Ako hindi. Naniniwala ka sa salvation through grace? Ako hindi. Diba? Naniniwala ka sa hyper grace? Siya hindi. Anong ibig sabihin? Magkakagulo na ba tayo? Hindi na tayo magkakaisa? Kahit ano bang diferensya ng ating paniniwala, kung naniniwala tayo sa isang major belief that Christ is our Savior. Do not judge yung mga nakikita po natin sa social media. Gawin na lamang po natin kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Maliban na lang kung hindi mo alam kung anong papagawa sa iyo ng Panginoon. Dito, tinuturuan tayo ng Diyos. Kung meron kang pananampalataya, sabi ni James, patunayan mo sa akin yung iyong pananampalataya sapagkat patutunayan ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. So, kung sinasabi natin mananampalataya tayo pero wala tayong ginagawa, ang tawag doon, faith. Faith. God is looking for the real faith in every believers. Sa kanyang muling pagbabalik, ang hahanapin ng Diyos, ang ating Panginoon, ay yung totoong mananampalataya. Amen? Madali lang naman ma-distinguish kung ano yung faith, ano yung totoo at saka ano yung fake. Ganun din ang katabi mo. Totoo ba yan? Totoo ba yung pananampalataya mo? I challenge you. After 5 months, sabihin mo sa akin, Pastor, salamat. Kasi naging totoo ang pananampalataya ko sa Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo si Kristo. Magiging totoo ang pananampalataya mo. Wag yung maganda ng simbahan. Wag yung panlabas na kaanyuan ng simbahan ang hanapin mo. Hanapin mo ang simbahan na kung saan makakapaglingkod ka sa ating Panginoon. Amen po ba? Hanapin mo ang isang simbahan kung saan magiging connected ka sa bawat mananampalataya. Hanapin mo ang isang simbahan na kung saan pwede kang maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, to put on the breastplate of righteousness, we need real love.
Yung totoong pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, whether you like it or not, ang totoong pag-ibig, yung hindi humihingi ng kapalit, yung walang pinipili. Madalas po kasi ganito, ano naman pakikinabangan ko dyan? May pera ba dyan? Kikita ba ako dyan? Di ba? Sa mga negosyo, ganon. Sorry to say, maraming, kung saan-saan po ako napupunta, maraming pastor, walang simbahan. Pumunta ako sa isang foundation nakaraang linggo. Nag-i-exist po sila dito sa Pilipinas ng mahabang panahon. Alam niyo naman po ako, malapitin po ako sa mga foundation. Kaso lang marami na po akong pinasukan ng foundation, pero may church po. Sorry po. Maaaring i-upload po ito sa FB o sa YouTube. Dami pong simbahan ngayon. And I challenge all the pastors, claiming they are pastor, pero wala silang simbahan. May foundation po na nagbibigay ng tulong 95%. Pwede kang pumupok ng bata na pinabayaan na ng magulang, inabuso ng mga kamag-anak, paaralin nila, gagastusan nila, pakakainin nila, patitirahin mo lang sa simbahan. Nakita ko po, makilala kong pastor na mga matagal na, ay doon! Ano ang simbahan to? Saan simbahan ito dadalhin ng bata? Sa bahay nila, nag-testimony na yung dinadala daw nilang bata, dinanakawan sila. Kasi saan mo kukunin yung mga tao na yon? Mga masamang tao yun, mga adik yun, mga palabo yun. Anong ine-expect mo? Tudalhin mo sila sa simbahan, turuan mo silang sumunod sa salita ng Panginoon. Wala namang simbahan, bahay nila yung pinagdala. Alam nyo, kaya yung iba pupunta doon, gusto lang tumangit ng allowance. Ang project po hanggang 2 taon. I-disciple mo yung mga kabataan. Sila Pastor Eric, 25 kabataan po ang alaga po nila sa simbahan. Yung president at chairman po ng Rizal for Jesus Movement. Imagine, hindi mo kaano yung pag-ibig po, hindi dapat pumipilit. When we put real faith in Christ and give real love according to His first and greatest commandment, nothing can separate us to God, and also last but not the least. And ito yung real love na dapat meron din tayo. Yung pag-ibig na hindi tumatangit ng sino man at hindi mamimili. Pero yung pag-ibig po, dumidisiplina. Amen po ba? Mahal mo yung tao, gusto mong maging matuwid, disiplinahin mo. Hindi po ako, Bibro, sabi niya, magtaka kapag hindi ka disiplina, baka hindi ka tunay na. Amen? Ako po, disiplinaryan po ako sa aming mag-asawa, ako po ang disiplinaryan. Anak, huwag mo nang ulitin yan. Kasi pag inulit mo yan, isang beses na lang, pag inulit mo yan, ginawa mo yan. Pag nag-utos po ako, tapos narinig ko po, malaki ka na ngayon. Huwag mo nang ulitin yan. Ako, tumanda na akong ganito. Magsi-50 na ako next year. Kahapon, 49 na ako. Tumanda na akong ganito. Ang dami kong pinagdaanan. Pero never akong nagreklamo sa buhay. Kasi alam ko, lahat ng nangyayari sa akin sa kasalukuyan, magagamit ko sa mga darating na panahon. Yung paglilingkod ko ngayon, kahit anong pagdaanan ko, alam ko, sa mga susunod na panahon, magagamit ko yan, kaya wala akong sinukuhan. Wala akong regret sa buhay. Dami kong pinagdaanan. I tell you, kahit sa ministry, ang dami kong pinagdaanan, pero never akong subukan. Bakit? Mahal ko kasi ang Diyos. Amen. Sabi ko dito, the greatest commandment of God at all times is what? Love. Question and challenge. How much love you can give to God? Magkanong pag-ibig? Batid, individually. Magkanong pag-ibig ang kaya mong ibigay sa Diyos? Nakaraang linggo po,
No, 2 weeks ago. Sabi ko, Lord, 200 na lang pera ko dito. Ito na lang yung pang-tithing offering ko. Sabi ni Lord, may 100. Out of nowhere, God is talking to me in my heart. Sabi niya, meron pa sa bag mo, yung bag mo na yung mali. Sa bulsa niyan, may 100 pa. Sabi ko, panggas ko na lang yun, Lord. Yung 200 na lang. Sabi ko na, ako bahala sa'yo. Paulit-ulit, hanggang ngayon na, hindi naman ako preaching during that time. Ayan na, pa-offering na, pa-tithing offering na. Ito naman pamasahe, ayaw pang kasulitan ko eh. Pag-lulis, pupunta kasi ako ng munisipyo. Yung na yan, 200 tithes, 100 offering. Ako Lord, anak ko nga, papasok ng donas, wala akong pamasahe yun. Yung sa akin yun, 100. Lapit-lapit oh, pero lapit doon sa isang tulsi, 100. Pero nakakaikot pa sa out of 100. Natitipid po mga anak ko. Sige naman, it is better to obey than discipline. Binigay ito. Pagkatapos ko itong magbigay, may lumapit po sa akin. Nagbigay. 1,000 po yung binigay. 1, 2, 3, 4. God always tested you for you to be trusted. Amen ba? Bago ka pagkatiwalaan, kailangan subukin ka muna. Sabi ng Biblia, ang magpagkatiwalaan ng maliit, pagkakatiwalaan ng malaki. Amen po ba? So kung tatanungin tayo ng Diyos, magkano pag-ibig ang kayang ibigay mo sa Kanya? Since the first and the greatest commandment is love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. It means love God more than anybody in this world. Love God more than your business. Love God more than your career. Love God more than your family. Why? Seeking first the kingdom of God and His righteousness. And all those things, career, family, business, will be added unto you. Amen po ba? Palampakan natin ang Diyos na magpapahal. Ayan pa ang challenge po natin. Magkanong pag-ibig ang pwede mong ibigay sa Diyos na nakatago dyan sa puso mo. Yung naka-DA ko po, nakabataan na nag-post, sana po makabalik na ako sa ministry. Nandun sa kanila, di ba? Sa messenger, may mga gano'n, yung lumalabas ng gano'n. Pa, sabi ng anak ko kasi ang in-charge sa worship team. Si gusto na daw bumalik sa ministry. Patunayan mo muna sa akin, nakarapat dapat na siya doon sa ministry. Pag sinayang mo ang pagkakataon, matagal-tagal babalik yan. Mahirap po akong kumbinsin mo. Pero pag nakumbinsi mo ako, ipaglalaban kita. Opo, mahirap po akong kumbinsihin. Pero pag nakumbinsi mo ako, ipaglalaban kita. Kahit hanggang saan, ipagsasanggalan kita. Kahit maglangkong papatayo, pag nakumbinsi mo. Amen po ba? Sabi ni Apostol Pablo, be sober. Ano ibig sabihin ng sober? Yung hindi ka lang, yung minsan kasi hindi tayo maging mapagmatsag kasi lango tayo sa pag-ibig, lango tayo sa pangarap. Alam niyo yung mga taong lango? Mga bataan ngayon, pag kinilig, hindi na nakikinig. Pag kinilig, hindi na nakikinig. Pag sabihan mo, kontrabida ka. Eh wala ka namang iniisip kundi kinabukasan nila. Tapos tingnan nyo, yung mga batang walang disiplina, sorry this is my personal observation, not all.
Pag most of the time ng mga kabataan walang disiplina sa sinasabi nilang pag-ibig, ano nangyari? Tandaan niyo po ito. Kapag tama ang ginagawa mo, hindi mo itatago. Hello? Pag tama ang ginagawa mo, hindi mo itatago. Kaya mo lang itatago, alam mo mismo na mali ang ginagawa mo. Kahiya-hiya yung mga bagay na tinatago. Isang araw, i-expose siya ni Lord. Amen po ba? Naunawa po ba natin? Kung tama ang ginagawa natin, hindi natin itatago, pagmamalaki pa natin yan. Pero pag mali, 14 years old, in love na siya. Saan? Doon sa eskwelahan, saan nakikita? Patago. Hindi ka magulat isang araw, magbubunga yung kilig nila. Saan pupunta yan? Sa magulang. At gumupo na. Sino may problema? Yung magulang? Sabi nung kaibigan kong pastor, Pas, pwede mo ba akong tulungan? Lalo ng pastor doon. Bakit? Nadapa yung anak ko eh. Ano may kung nadapa yung anak ko? Hindi ako makapag-preach sa church. Siya po yung pastor, siya yung gate pastor. Sabi niya, nadapa po yung anak ko. Saan? Matagal hindi nakabangon. Saan nadapa? Sa ibabaw ng girlfriend ko. Matagal nakabangon. Ano gagawin natin? Hindi ako pas makatayo. Yung anak ko, hindi ko muna sa ministry. Hindi ako makatayo. Ikaw ba gumawa nung? Hindi naman ako. Wala ko siya. Ikaw tinawag ka ng Panginoon para mangaral. Mangaral ka. Amen po ba? 5 taon pa ako nag-preach doon. Nung estudyante pa kami. Nag-preach dahil pwede naman magbago pag nagkamali. Hindi pa ating Diyos yung pagmahal po siya. But in return, dapat naman makita ng Diyos yung pagmamahal natin sa kanya. Alam ko, ang galing ng Lord. Kinuha po siya ng isang simbahan, malaking simbahan. Sinuportahan po siya, pinag-aral po siya sa mga Bachelor of Theology. Pinag-aral po siya, sinuportahan siya hanggang sa APS, Asian Theological Seminary. Naging CE po siya, Christian Education. Kung po siya Christian Education, naging CE po siya ng isang malaking simbahan. Tapos binigyan po siya ng full allowance. Pinag-aral siya sa Amerika. Kakauwi lang last 2 weeks ago sa August 16, ikakasal na po yun. Doon po sa Jensen. Mamaya po, bibili kami ng ticket. Ayaw ko sumama, pinita ko sinasama. Nung kaibigan namin ni Pastor Roswell. Sabi niya, Pas, pagkatapos mo mag-preach kila Pastor Roswell, punta ka ng Halimon, magkita tayo. Ang gagawin natin, di bibili tayo ng ticket. Bakit? Pupunta tayo ng Jensen, aatin tayo ng kasal ni ang mapapangasawa po noon, pamangkin ng asawa ni Jerry Peñalosa. At yung kabataan po dati na nadapa, na nakabango naman, praise God, ang galing talaga nila. Nag-aral, pakadalong basa, ngayon po ay maayos na pastor. Diba? Ganon kabuti ang Panginoon. Talakpakan po natin ang Panginoon. Pwede naman tayo bumawi. Nagkamali tayo, pwede kang bumangon. Huwag ka lang tumigil, pwede kang magpahinga. Huwag ka lang huminto. Amen po ba? Nagkamali ka, pahinga ka muna kasi hindi ka muna pwede. Pero huwag kang huminto. Ako nagkamali din ako eh. Dinihi ko sarili ko ng 2 taon. Pero walang gawain sa church na hindi ko pinuntahan during my personal healing. Nakabangon ako. Nagpatuloy ako. After nun, nag-aaral ako ng Bible School. 5 taon, binuno ko. Working student. Graduate ako. Bakit? Alam ko kung gaano ko kamahal ng Panginoon. Hindi ko man kayang patunayan ng 100% ang pagmamahal ko sa Panginoon. Pero lahat ng magagawa ko, gagawin ko. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ko itong ginagawa. Kapagkat gusto kong patunayan sa Diyos na mahal ko siya. Alam niyo mo, hindi ako nakaborn again. Hindi ko mararating yung mga nararating ko ngayon. Dito buong norte, naikot ko na po yan. Dahil sa mission. At salamat po sa mga sumusuporta sa akin sa Diyos. Nilalakay ng Panginoon. Sa maliit, sa malaking na itutulong niyo pang gasolina, nakakapagpalakas po tayo ng mga pastor sa mga probinsya. Amen po ba? When we put our real faith in Christ, when we put our real love in Christ,
Di ba? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Mawawala ang lahat ng bagay, subalit mananatili ang tatlo. Pag-asa, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang mananatili ay ang pag-ibig hanggang sa wakas. Kaya kung nauubusan ka ng pag-ibig, I tell you, tanungin mo, balikan mo si Lord. Ay sabi naman ng First John, we love because He first loved us. He first loved us. Marunong tayong umibig kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen po ba? So katukin po natin ang ating puso. Gaanong pananampalataya ang meron ka ngayon at magkano ang pag-ibig na kayang ibigay sa Diyos. Una, sa Diyos. Sabi kasi ng Biblia, ang sino man umiibig sa kanyang nanay, tatay, kapatid, ay hindi karapat-dapat. Nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat na maging disipulo. It does not mean huwag mong mahalin yung pamilya. Ibig sabihin, mahalin natin una ang Diyos. Amen po ba? Siya ang una. Pangalawa, ang ating pamilya. Meron po ako laging sinasabi na at least 5 top 5 priority in life. Number 1, God. Second, my family. Third, ministry. Fourth, career. Trabaho. Ang hirap mag-ministry pag wala kang trabaho. Ano? Maasa ka? Hahanapin mo yung pera sa simbahan? Magtrabaho ka. Magnegosyo ka. Pangatlo, komunidad. Diyos, pamilya, simbahan, career, komunidad. Why? Second to the greatest commandment is to love your neighbor. Amen po? At tulad ni Sister Ami at ng kanyang asawa. Dahil mahal nila yung kanilang negosyo, yung mga tauhan nila, binadala nila sa lugar na kung saan makikilala nila ang Panginoon. At hindi ito kalugyan. Nagagamit ng Panginoon yung lahat ng tinatangkilik o pinagkatiwala sa kanila ng Lord para magdala ng mga kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaibigan mo, klase mo. Diba? Pag mahal mo siya, dalhin mo siya sa lugar na matututo siya at makikilala niya ang ating Panginoon. Ang tawag dyan, love. Pumili ko ng isang mansanas na napakatamis. Ayaw ko sanang bilhin, 180. Laki na nun. 180, ayaw ko sanang bilhin. Eh, iba yan. Sir, hindi yan Fuji. Mas mahal eh. Malaki lang naman ang konti. Tikman ko nga. Tinikman ko, lang sa bahay. Aba, masarap na. Hindi ko sinarili. Hinati-hati ko, 6 kami sa bahay. Ako, asawa ko, 2 anak ko, ginan ko, at saka yung boyfriend ni Joy. To be honest, sa amin po nakatira. Hindi ko po kinaiya. Akala nga nila nag-asawa na si Joy. CR po yan, may ganyang kaliit. Pinagyan ko po ng dingding, pinagkaya ko sa rin dito. Yung sila natutulog. Si Amy sa sala. 2 lang kwarto po ng bahay namin. Isang kwarto ako, at asawa ko. Pangalawang kwarto si Joy at saka yung ginan ko. Pangatlong kwarto sa may tabi ng CR, si Carl, yung boyfriend po ni Joy. Pang-4, si Amy doon sa sala. Lumalipan siyang higaan. Hindi ako po, pinag-anin ko. Mahirap ba yun? Magaling lang yun. Hatiin mo sa gitna, hatiin mo ulit. Hatiin mo ulit, amin ka. Diba? Binigay ko sa kanila, matamis to. Sabi mo, matamis yan, tikman mo. Iuli ako, 2. Kasi matamis, masarap eh. Saan ko ninagay? Fruit salad. O tignan mo, masarap yan. Nandyan yung matamis. Mahal pero matamis. Masarap naman sa isa. Pag masarap, para sa'yo. Bahagi mo. Does it mean, when you love someone, share your blessings. Kung nakikita nyo dito, lumalago kayo sa pananampalataya, mahal nyo kaibigan nyo, mahal nyo, ayaw nyo mapunta sa impyerno. Yung mga mahal nyo sa buhay, kamag-anak nyo, pamilya nyo, unti-unti, ipakita nyo sa kanila yung invisible armor of God. Suot nyo. Amen po ba? Tell of truth. Pag alam ng pamilya mo, makatotohanan ng iyong paglilingkod, hindi magnalaon, hindi magtatagal. Makakasama mo siya. Amen po ba? Di ba? Ang nauna. Di ba? Pag nakita nila yung pagbabago sa iyo, mismo,
Suot mo ang belt of truth. Suot mo yung breastplate of righteousness. Suot mo yung, ano ba? Helmet of salvation. Suot mo yung gospel of peace. Dala-dala mo yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Makikita mo, yung mga tao sa paligid mo, magbabago kasi makikita nilang nagbabago ka. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Yung mahiyain, ako po napaka-mahiyain ko sa totoong buhay. Pero nung maging Kristiyano ako at naunawaan ko na napakahalaga pala ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi ni Paul, I'm not ashamed of the gospel. Why? Because the gospel is the power of God to save to those who believe. Pag may nanalik, yan ang pangyarihan ng Diyos para iligtas ang bawat kaluluwa ng bawat mananampalataya. Ang instrumento, tayo mga nakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? So pagsama-samahin po natin, totoong pananampalataya, hindi peke, totoong pag-ibig. And last but not the least, what we need is real submission. Sabihin natin submission. Sinong nahihirapan sa submission? Hello? Sinong nadadalian sa submission? Parang wala ah. Ano na lang? Walang nahihirapan, walang nadadalian. Ako nahihirapan ako sa submission. To be honest, nahihirapan ako sa submission. Kahapon, galing ako ng CEO kasi nga nagpapaayos ako ng aking meeting. Sa may Aurora, di ba yung papuntang labor, may Caltex dyan, tapos mababa. Siyempre, pag nauulan pag green, takbo, may kasabay akong Aerox. Ako nakakapote, sila hindi. Sinigaw lang, ay! Sininyasan ako. Pabante na ako. Hirap ako ng submission talaga, to be honest. Baka minsan magkita tayo, mabatukan ko kayo, pasensya na kayo. Honestly. Kaya marami nag-aalok sa akin, mga pastor, kaibigan ko, mga kilala ko yung baril sila. Shooting lang, pastor. Paano kung dala-dala ko yung baril mo kahapon? Alin ba, wala pa akong baril. Paano kung dala-dala ko yung baril ko kahapon, nag-minor ako? Galing doon, hanggang sa Katipunan, tinutukan ko yung dalawa. Tingnan nyo naman itsura ko, mukha ba ako hindi polis? Pinabihan ko. Sabi sa akin, bakit po? Sabihin mo yung kaangkas niya, huwag gaganon sa akin ang kamay niya. Kasi sir, alam mo na may tubig, Dr. Paro. Sabi ko, umuulan. Kung ayaw mo mabasa, huwag kayo lumabas. Galing ko, di ba? Pastor ako Ako dadaig sa katwiran. Gusto ko na sabihin, huwag ka umiyak. Dapat nagkaputi kayo. Tapos, i-respond sa akin ganyan. Pero, naisip ko, pastor ako. Sabi nung isip ko, pastor ka. Susunod na. Ito, kita tayo. Pag muna na ulit yung angkas mo, mahuhulog yan. Magaling na. Barangka na, pababa na akong gano'n, pakyat sila ng tulay. Nahirap ako sa submission, to be honest. Pag alam ko yung sinasabihan ko, ayaw mag-submit. Ako rin, nahirap ako sa submission. Nahirap talaga ako. Pero sinusuko ko sa Panginoon. Kaya kung ikaw, katulad ko, nahirap akong mag-submit kay Lord, nahirap akong mag-submit sa asawa mo. Utos siya ng salita ng Diyos, especially sa mga babae. Ayaw niya nung mga lalaking katulad, kasi dito may mga asawa na taas ang kamay. Taas ang kamay, yung mga may asawa na lalaki. Ayan. Pag may mga pagkakataon na yung asawa natin hirap mag-submit sa atin, huwag agad pagaganahin yung katwiran. Iba yung right, yung panangatwiran pala.
Yung pangangatwiran. Huwag agad reasoning. Kailangan pag-usapan ng maayos. Amen po ba? Nahirapan tayo mag-submit kay Lord sa mga bagay na pinagagawa niya sa atin kahit na, di ba, yung init ng ulo nakakasira ng relasyon. Minsan ka lang magbitaw ng salita. Matagal natatatak, babaw sa puso ng kausap mo. Habang pababa ko sa barangay, Lord, sorry, sakto naman ako. Sabi diyan, to resist the work of the devil in your life, you need to submit to God. Why? That is the real deal. Gusto mong magtagumpay? Huwag mong labanan. Ego mo? Huwag mong labanan. Submit mo kay Lord. Siya lang. Wala pong ibang makakatulong sa atin sa pakikipagdigma at pakikipaglaban natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, kundi ang Diyos. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Di mo kayang labanan si Satanas. Mandaraya siya eh. Dadayain niya yung paningin mo, dadayain niya yung pakiramdam mo, dadayain niya yung panlasa mo. O-offeran ka ng sugar-coated, chocolate-coated. Parang ang sarap tingnan, katulad dun sa Garden of Eden. Diba? Parang magiging Diyos ka. Parang magiging matalino ka. Parang ang sarap tikman. Pero tandaan niyo, karamihan ng masarap, maganda, mouth-watering, nakakapingsanat sa atin. Amen po ba? Karamihan, hindi ko linalahat, karamihan ng maganda sa paligid, masarap sa panlasa, maganda sa pakiramdam, nakakapingsanat. Lalo na kung alam mo, hindi galing sa Diyos. Pero pag galing kay Lord, perfect yan. Lechon, chocolate, cake, burger, hotdog, french fries, pwede nang tikim at saka tingin, di ba, Sister Lourdes? Pwedeng tingin, tsaka tikim. Ano lang, control. Sobrang bigat ko po ngayon, di ba, kung napansin niyo. Mas mabigat po ako kaysa dati. Unti-unti, dahan-dahan, naniniwala ako. Kapag ang isang bagay, sinabmit mo kay Lord, huwag lang extra rice pa. Huwag lang. Kasi lahat ng ini-intake natin sa ating katawan, ina-absorb po yan ang lahat ng body system po natin. Ingatan po natin ang katawan natin sapagkat kung paano po natin pinapahalaga yung katawang binibigay sa atin ng Diyos o binibigay sa atin ng Diyos, gano'n natin ibinabalik ang pasasalamat sa Diyos. Ayaw ng Diyos na gamitin ang katawan na ito na puro karamdaman. Hindi tayo po magiging epektibo. Napansin nyo, nakaraan yung ngipin ko, diba? May biyak po dito, may kulay itim. Naiyak po ako umitim. Naiyak po talaga, hindi 100% yung ngipin ko. May kulang pa po dito, ginagawa pa. Ang hirap mag-repair, diba? Pero kung inalagaan ko ng mga yan, kahit 50 o mag-50 na ako, baka buo pa yan. Lahat ng bagay. Eh, doon, yung bill. Bill. Coke. Diba? O yan, basag-basag yung mga ngipin ko. Eh, sigarilyo pa ako ng sigarilyo. Inom pa ako ng inom. Walang kontrol. Nasira lang. Ngayon, kahit paano, nakakangipin na. Hindi ka tulad dati, tigil ako. Kaya, habang may pagkakataon pa tayo, ayusin natin. Bakit? Isang araw, sisingilin tayo ng Diyos. Sa pagbibigay, sulit natin. Diba, Ecclesiastes chapter 12? Sabi ng Biblia, lahat ng ating ginawa, mabuting o masama, ipagbibigay sulit natin sa Diyos. Katawan mo, pahalagahan mo. Walang ibang magpapahalaga dyan. Kung kaya mo yung 7 extra rice, eh, pinag-pray, no? Kung balang gano'n. Sinangtipay niya ni Lord dyan. I tell you, be wise. Like a serpent, but be humble like a dove. Wise means, dapat marunong kang mag-isip ng tama at mali. Amen po ba?
Kapag pakumbaba, submit kay Lord, kasi, sabi niya, the devil will flee from you. So, number one, hindi po madali. Kalimutan. Real faith, real love, real service. Sa ganitong paraan, mawiwin mo yung pamilya mo, magdadalong sa Panginoon. Pag may totoong pananampalataya ka sa Diyos. Pag may totoong pag-ibig ka sa Diyos, matututo kang magmahal sa iyong kapwa kasi ito ang pag-ibig ko sa Diyos. Real submission, God opposes the proud but gives grace to the humble. Amen po ba? We belong to God. We are not belong to this world. We belong to God. Amen po? Sa Diyos po tayo. At nakakasiguro po ako pag ginawa po natin yan, langit ang uwian po natin. Sa conclusion po natin, kung bibigyan ka, yung sinabi ko kaninang, pakiclick mo ang pati. Ayan po yung Stephen Curry na sapatos. Di ba nakasulat sa tagilid? Kung bibigyan ka ni Stephen Curry ng sapatos, nakasya sa'yo, tapos may nakalagay na Bible verse, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano gagawin mo? Sayang. Nature. Anong gagawin mo? Ako siguro kung may binigyan ako ng Biblia, nagawa ko na po dito yon. Nashville. Hindi naman kamahalan, siguro 1,800. Yung binili ko po. Hindi bigyan ko po. Hahanapin ko yun sa tao, kahit binigay ko yun sa kanya, hahanapin yun sa kanya eh. Kaya lang, yung binigyan ko po dito, hindi ko na nakikita ngayon. Nakita ko po isang araw, malapit pila sister natin. Nakita ko po isang araw, mas malaki pa sa akin. Kaya lang, mas makapal ng konti, yung buhok pa sa kanya. Lahat ng binigay sa atin ng isang araw, hanapin na niya sa atin. Kasi bakit? Naalala niyo yung parable of the talent. Whether you like it or not, one day, you will face God one day. Tatanungin ka, na, kamusta na yung binigay ko sa iyo? Yung pinagkatiwala ko sa iyo. Ay, di ba? Alam naman natin si Kristo, sabi niya, dapat tayo maging mabuting katiwala. So, kung bibigyan tayo ni Stephen Curry, ikaw makakasagot yan, anong gagawin mo? Gagamitin mo, hindi mo spray. Mas matutuwa pa siya kahit makita niyang butas na yung swelas. Mas matutuwa pa siya makita niyang marumi kaysa makita niyang naka-display. Ganun din ang Diyos. Lahat ng pinagkatiwala niya sa atin, boses, talento, lakas, karunungan, kalaman, everything na ini-enjoy mo ngayon, isang araw, hahanapan ka ng Diyos, ng tubo niya. Sana naman, matagpuan tayo, pinapalaki at pinagawin natin yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? So again, to put on, pakibalik mo kapatid. To put on the breastplate of righteousness is our responsibility. Amen po ba? So what we need is the real faith, real love, real submission. Marami pa tayong maririnig dito, nawa, hindi manatili sa apat na sulok ng simbahan ito yung mga bagay na tinuturo sa atin ng salita ng ating Panginoon. Patunayan niyo sa akin, patunayan niyo sa inyong mga pastor, na, pastor, nasubo ko na. Totoo pala ang salita ng Diyos. Nakukuha ko ang tiwala ng aking kapwa kasi nakulay ko ang salita ng Diyos. Nakukuha ko ang tagumpay, nakakamtan ko ang aking pangarap. Bakit? Kasi inapply ko ang salita ng Diyos. Amen po? Magsitayo po tayo lahat. Again, babalik po tayo dun sa tanong. Gaano kalaking pananampalataya ang meron ka na kaya mong harapin ang lahat ng challenge na binigay sa iyo ng Panginoon? Congratulations sa mga graduate, mga magulang, kapatid at ate. Ginawa niyo yung dapat niyong gawin para makatulong sa inyo. But there's more. Hindi naman tumitigil eh. Nakagraduate ka ng elementary, graduate ka ng secondary,
nakagraduate ka na Q2 12. Mukha daw akong teacher na ano. Sabi ng anak ko, "Nak, okay ba? Maong at saka parang." Sabi niya, "Parang teacher ka ng Q2 12 pa." Okay na. Graduate mo ng college, may bagong challenge. Saan mo matatagpuan ang trabaho na ibigay sa inyo? Hindi naman mahuhulog sa harapan mo. Nakatagpo ka na, paano mo kalalaguin? May pera ka na, paano mo pauularin? Amen mo ba? Naglilingkod ka na, nandito ka simbahan ng Divine Word of God Church. Paano mo ngayon pinagbubuti ang ministeryo pinagkatiwala sa inyong Panginoon? Are you part of this church? Or you are just attending the church? Tandaan nyo, hindi lahat ng nasa simbahan lingkod ng Diyos. Sorry. Katulad ng lagi kong sinasabi, John chapter 1 verse 12. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Pero lahat, kailikan ng Diyos. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at kumilala ay binigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos. Paano yung hindi tumanggap at kumilala? Bahagi sila ng nilikha ng Diyos. At kung tinanggap mo na si Kristo, nanampalataya sa kanya, congratulations, anak na ng Diyos. Sabi ng kasunod ng verse, ang kanilang pamilya anak ay nilikha o gawa ng tao. Ito ay kaloob ng Diyos. Meron ka na. Kung meron ka na, anong dapat mong gawin? Palaguin mo, pagyaman. Amen? Para magawa natin yan, suot natin yung breastplate of righteousness. Sa paanong paraan? Totoong pag-ibig o totoong pananampalataya, totoong pag-ibig at totoong pagpapasakit sa Diyos. At sa mga taong pinagkatiwalaan ng Panginoon na manguna sa iglesia nito, Divine Word of God Church. Sila mga pinagkatiwalaan ng Diyos. Ano man ang nararamdaman mo, patunayan mo, yung pananampalataya mo ito, you can do all things through Christ. Will give you strength. Amen po ba? Manalangin po tayo. Makapangyarihang Diyos ng kalangitan, sa umagang ito, gusto ko kami nagpapasalamat sa iyong salita na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan, nanunood sa pagitan ng kaluluwa at espiritu, nanunood sa bawat kaso-kasuan sapagkat ang salita mo katulad ng magkabilain ay talim. Hayaan niyo sa aming puso, sa aming isipan, sa aming kaluluwa, sa aming espiritu, ay maranasan po namin na nagmamanifest ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Na ang iyong salita hindi pumapasok sa aming kanang tenga at lalabas sa kaliwang tenga. Kundi ang iyong salita ay pumapasok sa ikabuturan ng aming mga puso. At i-apply po namin. Makita, andito po ang mga saksi. Ang bawat kapatiran namin ang magsisilbing saksi kung ang iyong salita ay nagkakaroon ng manifestation sa aming mga buhay. We just pray in the name of Jesus. Let your Holy Spirit work with His power sa aming lahat. Na magkaroon po ng application po ang mga challenges ng iyong salita sa aming buhay. Sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, I declare in the name of Jesus, we will be able to practice and apply your word, Lord, in our lives every day, living as a Christian. At ang mga taong nakapaligid sa amin ay masasaksiyan na ikaw nga ang aming Diyos, totoo ang aming salita, makapangyarihan at nagmamanifest sa aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito, sa binili ng pagkakataon sa iyong paglingkod, na magpagbahagi na iyong salita, nawa mula sa araw na ito, ay makita sa buhay ng bawat isa sa amin ang kaganapan po na iyong salita. At higit sa lahat, mabigyan po namin kayo ng kaluguran bilang aming Diyos at makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.